saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. May galak, may saya, may galak, may saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. May galak, may saya sa piling ng ating Diyos. May saya, may tuwa sa piling ng Diyos, sapagkat hirap ng puso ay naglalaho. May awit, may sayaw, at papuri para sa Diyos na hatid ng pusong pinagpala niyang lubos. Handog niya ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri at awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Handog ng Diyos ay kapayapaan, handog niya ay kagalakan, handog niya ay kalakasan sa bawat pusong napapagaan. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. Sumigaw sa galak! Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalakan. Wagas na papuri sa Kanya ibigay, purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ibigay, purihin siya, awitan siya, luwalhatiin siya. Sumigaw sa galak! Sumigaw sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalang. Sumigaw! Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalang. Sumigaw sa galak! Sumigaw! Woo! Sa galak! Yeah! Ang lahat ng nilalang, purihin ang Diyos ng may kagalang. Wagas na papuri, wagas na papuri sa Kanya ibigay, purihin siya, awit
ng nilalang. Purihin ang Diyos na may kagalakan. Sumigaw sa galak! Sumigaw sa galak! Ang lahat ng nilalang. Purihin ang Diyos ng may kagalakan. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong nagpapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit minsan pa. Handog niya lang sa kanya. Handog niya. Handog niya ay kapayapaan. Handog niya ay kagalakan. Handog niya ay kalakasan. Sa bawat pusong napapagal. Kaya't ang awit ng papuri, awit ng pasasalamat, at ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. At ang awit ng pagsamba para lang sa Kanya. O sa'yo lang, Jesus, ang pagsamba. Sa'yo lang, O Diyos. Hallelujah. Tuloy natin purihin ang ating Diyos. Hallelujah, Jesus. Oh, yes, Jesus. We believe in your words, Panginoon. Kami po'y nagtitiwala sa iyo, Lord God. Sabi mo, Lord God, sa iyong salita in Psalms 23 verse 1, the Lord is my shepherd, I shall not want. Hallelujah. Kahit kailan, Panginoon, hindi kami magkukulang, Panginoon, dahil ikaw ang aming pastol, O God. Hallelujah. Dumaan man kami, Lord God, sa mga sitwasyon na hindi namin maintindihan, Lord God, but still, we trust in you, Panginoon, that you are sovereign, God. Yes, O God. Yes, Jesus. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin, man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan, di ka na nagkulang. Biyaya mo sa akin, laging laan. Ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Inibig mo ako noon pa man. Yes, Lord, ikaw lamang ang sasambahin. Ikaw lang ang sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit may suliranin man, lagi kang aawitan. Ikaw lamang. Kahit kailan,
Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Ginawa mong lahat, pag-ibig mo ay tapat at wagas. O Diyos, wala nang papantay sa kabutihan mo. Ang ngalan mo'y itataas sa buhay ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko, aming Ama. O Diyos, Ikaw ang tunay na dakila sa mundo. Ikaw ang haring nagmahal ng tulad ko. Haring nagmahal ng tulad ko. Sundin ang loob mo, iparinig ang nais mo. Sa lahat ng panahon, Diyos ka sa amin. Sa lahat ng oras, nariyan para sa amin. Panginoong Yesus, purihin ka. Dakilain ka sa buhay ko. Sige, taas niyo ang inyong mga kamay sa Diyos, di nagbabago. Diyos ka
Sabihin mo, sa lahat ng panahon, lahat ng panahon, Diyos ka sa oh, hallelujah. sa lahat ng oras, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, purihin ka, dakilain ka sa buhay ko. Di nagbabago, Diyos ka sa amin, tanging sandigan, nariyan para sa amin, Panginoong Jesus, maghari ka, magliwanag ka sa buhay ko, aming Ama. Maghari ka, O Diyos. Yes, O God. Hallelujah, Jesus. Tunay nga na dakila ka, O Diyos, at hindi ka nagbabago, Panginoon. Hallelujah. Oh, patuloy ka naming pinupuri at sinasamba, O Diyos. Hallelujah. Yes, Jesus. Napakabuti mo, Panginoon. Hindi ka nagbabago, O Diyos. Noon, ngayon, at magpakailanman, Ikaw ay Diyos. Ang tunay na Diyos at ang buhay na Diyos. Hallelujah. Oh, I just want to thank you, God. Thank you, Jesus. Thank you, Holy Spirit. Hallelujah. Maraming salamat, Panginoon, sa iyong presensya sa oras na to. Oh, we give you back all the glory, honor, and praise, oh God. In Jesus' mighty name. And everybody say, Amen. Praise God. God is a good God. Amen. Hallelujah. At alam natin na hindi po nagbabago ang kabutihan ng Diyos. Hallelujah. At ang Diyos ay tapat sa kanyang pangako. Sabihin mo dyan sa katabi mo, tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Hallelujah. Kaya kung ano man ang ipinangako ng Diyos sa atin, panghawakan po natin. Maniwala po kayo, paparanas ng Diyos yung mga pangako niyang yan. See, napakahalaga lang sa buhay natin yung puso natin. Kasi yan yung palaging tinitignan ng Diyos. That's why pagbabalikan mo ang salita ng Diyos mula sa mga great men and women of God, how the Lord fulfills His promises to their life. See, kung paano tinupad ng Diyos yung mga pangakong yan, hallelujah, one after another. See, sinong alam niya at naniniwala siya, yung maranasan mo yung pangako ng Diyos one after another. See, yung talagang makikita mo na talagang sa bawat taon ng buhay mo, ibang klase yung level ng, alam mo ba yung fulfillment ng mga promises ni Lord sa buhay mo? Hello? Hallelujah. Kung hindi mo pa naranasan, hallelujah, yung bang pakanasain mo sa buhay mo na, yung bang kung papaanong naranasan ni Joshua, sabi niya, that all the days of his life, sinong gusto niya ng ganon? All the days of your life. Hallelujah. Yung walang pumaltos doon sa pangako ng Diyos. Amin ba yun? Hallelujah. I am believing. Hallelujah. Dahil yun yung portion natin sa buhay. Amen. Hallelujah. Yun yung portion natin that every promises of God
Sabi nga ni Paul, are yes and amen. Hallelujah. And gusto ko po na sa umagang ito ay pag-aralan po natin ang aklat po ng Josue, Jonah. Hallelujah. Sino nakakaalam ng kwento ni Jonah? Hallelujah. Hindi po lingid sa atin yung kwento po ng taong ito. Hallelujah. At dito po makikita po natin na for how many times, I think hindi lang 5 beses na ako po ay nangaral patungkol po kay Jonah. In the book of Jonah chapter 1, umpisa na lang natin verse 1. Hallelujah. Makikita po natin dito how God, yung plano ng Diyos ay nangyari. How God's plan fulfilled. Hallelujah. Hindi lang sa buhay ni Jonah. Though sometimes alam po natin na si Jonah nag-disobey siya kay Lord. Di ba? Hallelujah. But God's plan, God's will, hallelujah. Although, alam mo yung will ni Jonah, gusto niya, yun yung kanyang gawin. Sabi mo dyan sa katabi mo, minsan parang ikaw din. Di ba? Hallelujah. Hindi lang minsan, sa totoo lang. Hello? Hallelujah. Maraming beses na kung saan si Lord nangungusap, and yet, para bang, alam mo yung nire-refuse mo yung pangungusap ni Lord. Lord, hallelujah, pwede naman, Panginoon, na wag na lang doon sa Nineveh. Meron namang Tarshish. Di ba? Meron namang Joppa. Hallelujah. Di ba minsan ganun tayo kay Lord? Hallelujah. We thank God because God is faithful. Hallelujah. Maraming pagkakataon sa buhay natin na kung saan we refuse to listen and obey the voice of God. And yet, si Lord ay napakabuti niya sa buhay natin. Sabi niya, verse 1, now the word of the Lord came unto Jonah, the son of Amittai, saying, dumating yung salita ng Diyos, nangusap ang Panginoon dito po kay Jonah. Anong sabi ni Lord sa kanya? Arise, go to Nineveh, the great city, and cry against it, for their wickedness is come up before me. Kung babasahin po natin ito, yung verse 2 na yan, it talks about, hallelujah, hindi lang po yung pong tinatawag po natin na judgment day ng Lord. Kasi 40 days lang yung ibinigay na palugit ng Panginoon para ang bayang ito magsisi. 40 days. Hallelujah. At ang tinawag niya si Jonah. Dumating yung pangungusap ng Panginoon while this man, itong taong ito, habang binubulay-bulay ko ito, itong taong ito, nasa tabi siya ng dagat. He was searching for God. At kung ano yung pangungusap ng Diyos. There was a time in our life na tinatanong natin si Lord, Lord, gusto kitang marinig. Di ba? Sinong nagsabi nun na gusto mong marinig si Lord? Pero pala pag nagsalita si Lord, parang si Jonah, nung marinig niya ang Panginoon na nangusap sa kanya, sabi ng Lord, arise, go to Nineveh, hallelujah, and cry against this city. Bakit? Sukdulan na yung kasamaan ng bayang ito. And you know what? Sabi po ng salita ng Diyos, itong tao na nakatira nung mga panahon na yan, tinawag po ito na great city. Bakit po malaking lungsod po yan sa mga panahon na yan? And there were about, I think, 120,000 population. So napakaraming tao. Can you imagine? Hallelujah. Kung dumating yung judgment day ng Panginoon sa city na yan, there were about 120,000 people perish. They will go to hell. But no, God is so gracious. Amen? Hallelujah. Napno na say grasya sa katawan, napno na panangas sa Diyos. See? Although sometimes si Jonah, sabi nga niya in verse 3, nung narinig niya ang panawagan ng Panginoon, nagsalita ang Diyos sa kanya, sabi ng chapter of verse 3, dito po sa verse 3, but Jonah rose up, to flee
to Tarshish from the presence of the Lord. Dito ko pa nakita na yung hindi mo pala pagsunod sa Diyos. You are fleeing from the presence of the Lord. Pag ang Diyos nagsasalita pala sa iyo, pinapatawa ng Lord, at hindi mo ginawa yun, kahit ito man ay maliit na bagay when God speaks to you, and you did not listen and obey His voice, you are fleeing from the presence of the Lord. At napakahirap po yun kung ikaw ay mawala, kung ay tumatakbo ng malay sa presensya ng Diyos. Sa totoo na, meron mga ganong Kristyano, alam nila na hindi madali para kasi yun, hindi madali yung kanyang pupuntahan. Alam niyo na kung sino yung mga tao na nakatira sa lugar na yan. Kaya ayaw niya pumunta doon. Si Job sa kanya, he went down to Joppa, and found a ship going to Tarshish. And he paid sa kanya doon. The paid and went down into went down into Joppa and he found a ship going to Tarshish. We paid the paid and went down into it to go with them and the Tarshish from the presence of the Lord. Minsan, ang anak ko natin, because nung tinignan ko yung word na Joppa, it is a very nice word. Bakit po? Alam mo yun, they call that place beautiful. Ayaw natin namin, alam mo yung may content sa buhay. Ayaw nyo yun kasi katapan niya, kaawan niya itong bagay ito. At siyempre, kahit ikaw dadalhin ka Lord sa komplikadong sitwasyon, ayaw mo pupunta doon. Bakit? Kasi yung life mo, yung life is at stake. Hello? At alam mo na, researching ka, hindi ko na makadali pag-tungkol sa Diyos. Hallelujah. Natin yung pera. Napakasarap po pag-tungkol sa Diyos. Kahit alam mo na meron mga sitwasyon na minsan hindi maubos ang isip, dumarating yung mga sitwasyon na yan sa buhay mo. And yet, alam mo sa sarili mo, sa mga panahong yan, hindi ka iiwanan ng Diyos. See? Kahit nung mga panahon na yan, makita po natin that Jonah was running away from the presence of God. God is still so gracious to him. Waman ni may grasya na katawan, maabig sa Diyos, ang gano, tandaan po natin ito, kahit minsan ayaw mo, darating at darating ka sa point, hallelujah, that you will go back and say to God, Lord, hallelujah, kaya lang, wag na sanang umabot. To the point na sabi ni Jonah, he prayed to God. Nanalangin siya. Saan siya nanalangin? He found himself in the place of the dead. Nandoon na siya sa lugar na sabi niya, among the dead. Nandoon na siya sa lugar ng kawalang pag-asa. But when he cried out to God, God is a merciful God. Alam niyo minsan, kasi ito pong si Jonah, pag titignan po niyo, bakit ayaw niya? Mapapansin po natin, si Jonah, ito yung tao kasi kahit ipinangaral niya ang salita ng Diyos sa Nineveh, but Jonah still waiting that God will judge these people. Kaya ipinaramdam ni Lord sa kanya how merciful God is in his life. That at the point of death, God showed up His mercy to Jonah. Kasi para maramdaman ni Jonah yon, that these people, ang nag-aantay sa kanila, kamatayan. And sad to say, hindi lang kamatayang pisikal, pati spiritual nila, mapapahamak. Kaya ipinakita ng Diyos sa kanya na nung mga panahon na yang walang kapag-apag-asa si Jonah, binigyan siya ng Diyos ng pag-asa.
Nung mga panahon na yan na alam ni Jonah hindi na siya mabubuhay. Pero binigyan siya ng Diyos ng pagkakataon na mabuhay. Para makita niya ang sitwasyon ng Nineveh that these people needs the mercy of God. Kailangan ng Diyos. Kaya alam niyo, natatawa ko habang binabasa ko ito na itong si Jonah nangaral pero what he was preaching is against his will. Pinangaral niya, but then, alam niyo ba yung mercy ng Diyos sa mga taong ito? Di ba? 40 days. Dan ira nakatawan na sa may tsansa. At maraming tao sa panahon po natin na yon, binibigyan ng chance ni Lord. Sabi ko nga, hindi ko alam kung anong conviction. Di ba? Meron nung mga panahon na yon while Jonah was preaching the word of God to the Nineveh. Alam mo yung ginawa nung hari nung marinig niya ito? Grabe yung ginawa nung hari. Bumaba siya sa kanyang trono. Inalis niya yung kanyang kasuotan na bilang isang hari. At sabi niya, gumawa siya ng kautosan sa loob ng 3 araw, walang kakain at walang iinom ng tubig. 120,000 people including yung kanilang mga alagang hayop hindi kumain. Ikaw nga, hindi ka kumain eh. Hallelujah. Lahat. Sigurado ang ingay sa lugar ng Nineveh nung time na yon. Hindi lang ingay ng mga taong nananalangin sa Diyos. Ingay ng maraming hayop na hindi kumakain at hindi umiinom. Di ba? Hallelujah. How could you imagine that place during those times? Hallelujah. Sumisigaw lahat ng tao. Humihingi ng habag ng Diyos. Praise God. Mahabagin ang Diyos. Kung papaanong tayo kinahabagan ng Diyos, kinahahabagan din ng Diyos itong mga taong ito. Na minsan iisipin mo sa buhay mo na, Lord, bakit hindi mo na lang parusahan itong taong ito ang sama-sama niya? Hello? Mapangasi so sa Diyos siya katawan. Inaro na katawan so sa totoo. No panon ton inaro tayo na Diyos siya katawan. Hallelujah. Kaya nga, alam mo yung parang pinipreach mo yung John 3:16. As you are preaching this Jonah chapter 1 verse 2. For God so loved the world, parang ganun sinasabi ni Jonah na pag itong mga taong ito, hindi sila nagsisi sa kanilang mga kasalanan. They were forever doomed to hell. At ang nakakalungkot, maraming mga Kristiyano, hallelujah, parang si Jonah walang pakialam. Hello? Pero sabi po ng salita ng Diyos, nung si Jonah umalis siya doon, in verse 4, ito po ang ginawa ng Diyos. But the Lord sent out a great wind on the sea, and there was a mighty tempest on the sea, so that the ship was about to be broken. Nagpadala ang Diyos, hallelujah, ng napakalakas na hangin. Can you imagine, sa panahon na napakatahimik, bigla na lamang magkakaroon ng hangin at bagyo. Wala namang bagyo nung mga panahon yan. Hallelujah, huwag kang magtaka bakit sa panahon na, alam mo, iniisip mo sa sarili mo, tapos biglang, Panginoon, ano itong nangyayari? Hallelujah. Alam niyo, sa totoo lang, mapapaisip ka. Yung mga tao, nag-isip sila, bakit ganun yung nangyari? Pero alam niyo po ba, ang nakapagtataka kahit sa panahon na yon, si Jonah, hindi siya sumunod sa Diyos, pero ang sarap ng tulog niya. Hello? Agkonta no nakukonsensyayo, andi. Di ba? Agili sa mitno, Gipto, aramay totoo. Sa kwanto may kapitan na barko, mampikasi tayo namin at saray Diyos tayo. Tinawag dalan amin na klase na santo. Amin na Diyos na tinawag dalan amin.
Hallelujah. But their gods cannot save them. Hello? Dito po natin makikita that God is really an amazing God. Tinawag dala namin sa klase na Diyos at sama ng panahon. Ang gapoy nagawaan da. At sa may sitwasyon niya, dadala na nasarayan, totoo. Alam niyo, sa totoo lang, may mga sitwasyon na kahit anong gawin mo sa buhay, pag wala ang Diyos dyan, hallelujah, hindi ka makakawala sa sitwasyong yan. It is only God, hallelujah, who can save you from that very situation. Kung tatawag laran amin, apansin da si Jonah na ugip. Iti gagawan tuyan tuuay. Mampipika sila ran amin si katuan din eh. Agay ugip to, binangon da. Siguro kwanta no, paano dam binangon niya, paano dyan pasnok to lamay, kapitan, sinipa to, bangong kapadtan. Di ba? Alam mo yung nagpapanik na kayong lahat, pero ang sarap pa rin ng tulog mo. Di ba? No, minsan dyan loob na abong. Wala rami uman ni anak. Agdalantay gawon dan kimo yan, irarong amay sakay balat, agay lugip to ni. Di ba? Mamapasok lamay nanay ito, no nayari. Lubutan tulay yan ogip. Hallelujah. Abalang lahat, pero ikaw nandoon pa rin, walang ginagawa, tulog. Itong si Jonah, parang ganun ng sitwasyon. Nagpapanik na lahat. Pero siya, ang sarap ng tulog. Ginising siya. Bakit hindi ka nananalangin? Nananalangin na lahat. Diba? Nagpapanik na lahat ang tao dito, pero ikaw ang sarap pa rin ng tulog mo. Alam niyo ba, inimbestigahan si Jonah? Sino ka ba? Anong lahi ka? Saan ka galing na bansa? In-interview si Jonah Sabi niya, ako isang Hebrew. Pinaglilingkuran ko ang Diyos na buhay, ang Diyos na may lalang ng langit at lupa. Sinabi niya kung saan siya galing. Doon nila napagtanto sa kanilang sarili. Kasi alam nila, walang hindi nakakakilala sa mga Hebrew people ng mga time na yan. Kung papaano nangusap ang Diyos, kung papaano sila ipinagtanggol ng Diyos, kilala nila na sila yung mga tao na naglilingkod sa isang totoong Diyos. Kaya tinanong si Jonah, nung mga time na yon, alam niyo ang ginawa nila para makasiguro sila, nagpalabunutan sila. O nyaligawan tayo mampalabunutan tayo. Na siya pa'y napalaran, si kato'y makan kasalanan. Can you imagine, jet karakal na akalugan di manad sama niya barko, si Jonah so apili. Hello, grand prize winner. Di ba? Sabi nila, Jonah, tumama ka sa loto. Di ba? Sinong tumatama? Ay, tumataya dito sa loto. Di ba? Baka magka-grand prize. Hallelujah. Nagkaroon ng palabunutan at itong si Jonah ang napili. Sabi nila, hallelujah. Anong dapat nating gawin? Sabi ni Jonah, itapon ninyo ako dahil ako ang may kasalanan. Inamin na niya, ako ang may kasalanan ng lahat ng ito. Tumakbo ako, lumayo ako sa panawagan ng Diyos. Yun pala ang magiging dahilan pag ikaw ay lumalayo, hinahabol ka ng mga kamalasan sa buhay. Huwag naman sana, no? Hallelujah. Si Jonah, hinahabol siya ng kung anong nangyari na yon. At ang napakasaklap nito, may mga dinadamay. Lahat ng mga nakapaligid, nadadamay. Hello? Hallelujah. Kaya kung nararamdaman mo sa sarili mo, hallelujah, na merong pangungusap ang Diyos, kung yan yung katabi mo, alam mo na kung saan kinakausap yan ng Diyos, sabihin mo sa Kanya, sumunod ka na kasi. Huwag mo nang hayaan na si Lord magpadala pa ng bagyo. Diba? Ay, naku, nakakatakot yung bagyo na ngayon. Yung bagyo ngayon, ibang klase yung mga bagyo. Hallelujah. And we thank God. Hallelujah. Ilang bagyo nang dumaan sa bansa natin. We are so thankful to God. Hindi tayo masyadong apektado.
Pero apektado ang bansa natin. Hello? Hindi tayo masyadong apektado pero ang daming taong apektado. And sometimes may mga tao, alam nyo pag pinag-aaralan nyo, tinitignan ninyo, doon sa mga nakapost na yan, sasabihin ng ibang tao, nangungusap na ang Diyos sa inyo. Hallelujah. Yung mga iba naman, kung ano-anong mga pinagsasabi nyo dyan. Di ba? Nagkaroon lang ng bagyo na ganyan, kung ano-ano nang sinasabi nyo, judgment na ni Lord. Ano kayo mga judgmental? Hello? But we do not know na ang Diyos minsan nangungusap sa pamagitan ng mga nangyayari niyan. Hallelujah, through calamity, through disaster. Hallelujah. Kaya dapat lang na kung saan, Lord, you need to search your heart. Habang pinag-aaralan ko ito, I was also asking God. Hallelujah, sa mga pinagdaanan ko sa buhay at pinagdadaanan ko, I am asking God, if there be any area in my life that I disobey you, Lord. Hallelujah. At sabi ko kay Lord, Lord, kung meron man, patawarin mo ako. Hello, parang si Jonah, nagpakumbaba siya. Inamin niya yung kasalanan niya. See? Inamin niya. Alam niyo nung siya nag-repent sa Lord, anong nangyari? Di ba? Hallelujah. Biglang, alam niyo ba nung si Jonah nandun na, tinapon siya, kinain siya ng isda na nalangin. Alam niyo, nakita po niyo yung nangyari doon, nawala yung bagyo. Tumahimik yung dagat. Hallelujah. Makita po natin yung amazing hands of God. Kasi hindi lang niligtas ni Lord itong mga taong nakasakay sa barko. Anong nangyari? Even these people, they acknowledge God. That He is the one and only true God. Can you imagine na sa mga panahong yan, may mga tao na makakakilala sa Diyos kasi makikita nila ang kapangyarihan ng Diyos on how God bestowed His power. Kailangan lang pala na merong Jonah na magre-repent kay Lord. Kaya nga kahit ang Lord, sabi nga ng Lord, if my people who are called by my name shall humble themselves and pray and seek my face and turn from their wicked ways, then I will hear from heaven to forgive their sins and I will heal their land. Hallelujah. Ganun po kagrasya ang Diyos. The moment that God sees your heart, that you are truly have that heart of repentance, ibagam diya Diyos katawan, idan mo ni katawan na panaon, tanpan kanaunawa, yagawan ko, Diyos, sa may papagawa mo siya. You know for sure that God is talking to you. Alam mo yan. You cannot run away from the Lord. Kasi kapag ikaw ay lumalayo sa Diyos, running away is not God's way in your life. Hindi yan yung kaparaanan ng Diyos sa buhay mo, kapatid. Hallelujah. Tingnan po natin dito, why God sent this storm. Bakit nagpadala ang Diyos ng bagyo, unos na ito? Because of one man's disobedience. Sino yon? Si Jonah. Nag-disobey siya kay Lord. Anong nangyari? Nagpadala si Lord ng, anong pinadala niya? Hallelujah. Bagyo. See? And sometimes, tignan po ninyo ito, yung tinatawag po natin na rejection. Because Jonah, he rejected God's word in his life. Yung pag-reject niyang yun, meron tayong tinatawag na redirection. See? Nire-redirect ng Diyos. Hallelujah. When God sees your heart, hallelujah, na talagang nagsisi ka, nire-redirect ka ng Diyos. Dadalhin ka niya ulit doon. Hallelujah. Ito yung talagang nais ng Diyos na gawin sa buhay mo. Kaya nga mapapansin po natin, dumating yung time, I think in chapter 3, that Jonah, sabi niya,
nagsisi siya, bumalik siya. Na dapat, hindi na sana nangyari yung bagyo. Wala na sanang mga tao. Pero alam niyo po talaga, sabi ko, Lord, na-amiss ako sa ginawa mo, Lord. Because through that situation, there are people, may mga tao na nakakita ng kabutihan ng Diyos, yung powerful hands of God on how God moved on that situation. Kasi maiisip mo mapapaisip ka Yung napakalakas na bagyo na yan, tapos isang iglap, bigla na lang tumahimik. Mag-iisip ka, walang taong hindi mag-iisip. Hallelujah. At nakita nila, hindi tumugon yung Diyos nila. Sinong Diyos ang tumugon? Yung Diyos ni Jonah. Kasi nung sinabi na ni Jonah, hallelujah, ako ay isang Hebrew, na ako ay lumalayo sa panawagan ng Diyos. Ako ay naglilingkod sa isang Diyos na buhay. Nung marinig nila yon, sabi nila, tumawag sila sa Diyos ni Jonah. And God answered their prayer. Hello, God answered their prayer. See, that's why in the presence of God, I tell you, pag nandyan na ang presensya ng Diyos, there is safety. Hello? But outside the presence of God, you are in trouble. If you are outside the will of God, you are in trouble. Hello? Hallelujah. That's why we need to check ourselves. Hallelujah. May mga kausap ko ng mga miyembro, sinasabihan ko sila, stop doing that thing. Stop sinning. Tigilan na natin. Hallelujah. Uminto na tayo sa paggawa ng kasalanan. Hallelujah. Hayaan natin na kung saan maranasan natin ang Diyos sa buhay natin, na kung saan dinadala niya tayo doon sa tamang daan ng buhay natin. Allow God to redirect us once again. Hallelujah, as we confess, as we repent before the Lord. See, let's do, hallelujah, what our Heavenly Father has called us to do. Hallelujah. Kung ano yung pinapagawa ng ating Ama na nasa langit, yun yung gawin natin. Hallelujah. Anyway, hallelujah, I'm talking to you this morning. God's business is my business. Hello? Kung ano yung business na ginagawa ng ating Ama, yun yung gawin natin. Don't do another business. Don't do your own business. Hallelujah. Do the business of God in your life. Yung pinapagawa ng Diyos, yun yung gawin mo, kapatid. Hallelujah. Ito po sabi po ng John chapter 6 verse 29. Ito po yung tanong nila sa ating Panginoon. What must I do to do the works of God or to do the business of God? Anong sabi ni Jesus sa kanila? Believe. Anong sabi niya dyan? Believe on Him. Kanino daw? Yung doon sa pinadala ng Diyos sa kanila. Kasi sa totoo lang, ayaw nilang maniwala kay Jesus. They don't believe Him. Yun yung require ni Lord. We have to believe Him. That's why, believe Him. Believing on Jesus, it costs us. Ano yun? Hallelujah, it costs our salvation. Nandun natin nararanasan ng kaligtasan. Doon tayo pinapalaya ng Diyos. Kaya sabi palagi ng Diyos sa atin, repent. Turn away from your wicked ways. Hallelujah. And go back to God. Magbalik-loob tayo sa Panginoon. See, we thank God. Hallelujah. Nakita natin, hindi lang yung mga taong nakasakay sa barko ang niligtas ng Diyos. 120,000 people na nakatira sa city of Nineveh, iniligtas ng Diyos. When God redirects your life, I tell you, you will see God's hands moving in every direction of your life.
Di ba nakita nung ikaw ay talagang totoong nagbalik sa Diyos, pinagpala ka? That's the way how God redirect your life. Just allow Him. Lord, nandito lang ako, Panginoon, anuman ang mga hindi ko pagsunod sa iyo. Ngayon, Panginoon, I choose to obey you. Di pa naman huli ang lahat, kagaya ni Jonah. Di pa huli ang lahat. Hallelujah. At nais ko po na sa oras na ito, gusto ko pong makitayo po kayo sa akin. Hallelujah. Doing the works of God, believe in Jesus Christ and entrust your life to Him. Magkatiwala mong buhay mo sa Kanya. Surrender your own will and let His will be done in your life. And obey His words. Sabi ni Lord in the book of Deuteronomy chapter 28, if you hearken unto the voice of the Lord your God and obey what He has commanded you to do, there is a promise in our obedience. Pero alam din po natin na sa hindi po natin pagsunod, meron din po itong mga consequences sa buhay natin. And what we want this morning is all about the blessings. It's all about the favor. It's all about the works of God na nakikita natin, nararanasan natin ang Diyos. But it requires our obedience to Him. That's why, pag ang Diyos, meron siyang mga prompting sa buhay mo, you can sense that God is talking to you. Just like Samuel. During those times, hindi pa niya ma-recognize ang tinig ng Diyos. Tinawag siya ng Diyos 3 beses. He went to Eli. Sinabi niya, akala niya si Eli ang tumatawag sa kanya. But Eli said to him, I'm not calling you. Na-realize ni Eli that it was the Lord who's calling Samuel. That's why sabi niya kay Samuel, pag narinig mo siya ulit, sabihin mo, narito ako, Lord. Ano ba yung sasabihin mo? Ano ba yung nais mo na gawin ko? Don't be like Jonah anymore. When you can still hear the calling of God, huwag mo nang paabutin sa point ng buhay mo. That you will realize how gracious, how merciful God. Na ipapakita niya sa iyo mismo, ipaparanas niya sa iyo mismo kung bakit nais mo na iligtas ang maraming tao. Dahil kagaya rin natin, itong mga taong ito nangangailangan ng kahabagan ng Diyos. Kagaya ka rin ba ni Isaiah? Nung marinig niya ang Diyos sa kanyang buhay, nananawagan. Hindi niya sinabi sa Lord, Lord, iba na lang, Panginoon, ang ipadala mo. Panginoon, meron pa namang ibang kaparaanan na maglingkod ako sa iyo. Parang si Jonah, ayaw niyang pumunta ng Tarshish kasi gusto niya sa ibang lugar siya pupunta. Bakit gusto niya na kung saan maranasan niya yung comfort zone na minsan gusto mo ring maranasan sa buhay mo. But I tell you, yung hinahanap mo na comfort zone, hallelujah, hindi comfort zone ng nag-aantay sa iyo hanggat hindi ka nag-o-obey sa Lord. Panginoon, sa oras na ito, Diyos, oh God, alam namin
Sabi mo sa iyong salita, your gift and calling are without repentance. The moment that you called someone, Panginoon, hindi nagbabago ang panawagan mo sa bawat isa. At hindi ka, Panginoon, titigil hanggat ang isang taong yan, Panginoon, hindi nagbalik loob sa iyo kagaya ni Jonah. At sasabihin niya sa iyo, Panginoon, nandito ako, Lord. I'm surrendering my will, O God. Dahil gusto kong gawin ang kalooban mo sa aking buhay. Alam mo, kapatid, mas malaki ang nais na gawin ng Diyos sa buhay mo kaysa sa pinili mo na gawin. As long as you obey God, hallelujah, hindi mo pangangambahan anumang sitwasyon ang darating sa buhay mo. Because you know in your life, you're doing God's will. If you need redirection, God is willing to redirect you once again. God, sa oras na ito, alam ko nangungusap ka sa buhay namin. Na minsan, Panginoon, may mga taong nadadamay dahil hindi namin sa pagsunod sa iyo. We're here today, O God. Kahit yung mga tao, Panginoon, that they're working in the secular, I know, God, you had a specific calling to their life. Talk to them, O God. Show them your plan, your will, and your purpose, O God. So that we may not miss, O God, every single day of our life, O God, doing, God, the plan that you have for us. We're yielding, O God, to your will, O God. We're yielding, O God, to your plan today, Lord. I'm asking, Lord God, your Holy Spirit, God, to speak to their heart, O God. That you're the one who've called them, Lord, for a greater calling and a higher purpose. Inadalangin kong bawat isa, O Diyos, O God, na maranasan namin, Panginoong Diyos, O God, na sa buhay namin, Panginoon, nangyayari ang kalooban mo. Hindi kami tumatakbo, Panginoon. Nagingan katawan, gagawan mi, noon to sa may panlinawan nyo't bilay mi. Because that is the best thing that it would happen in our life. Doing your own will, not our own will. At alam ko, Panginoon, O Diyos, lahat, Panginoon, O God, nang magtitiwala sa iyo, lahat, Panginoon, nang susunod sa iyo. Hindi mo sila, Panginoon, O God, pababayaan, pagpapalain mo, kasama ng kanilang mga pamilya. Maraming salamat sa araw na ito, Diyos, and we're praying, God, at this point in time, Lord, yung simbolo ng katawan at ng iyong dugo, that as we partake the communion this morning, we declare Passover sa lahat ng salot. God, this is not our portion, O God. This is not your will for us, Lord. Sickness is not our portion. Death is not our portion, O God. Because you died on the cross, oh God, you paid the price. Our sin, our sickness, our disease, oh God, you have redeemed us, Lord. And thank you so much for what you have done. Thank you so much for that finished work of our Lord Jesus Christ. We're receiving it in our whole body right now. We're receiving it right now, Lord, in the name of Jesus. All the good plans that you've done, oh God, on the cross of Calvary, let it manifest, oh God, into our whole life, Lord. And God, we will honor you. We will praise you with our whole life, Lord.
Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. We give you praise, honor, and glory. For this we ask in Jesus' name. Amen and amen. Sige po, tayo pa ituloy-tuloy na sa communion natin. Iniiling ko po doon sa mga magsaserve. Thank you, Jesus. Thank you for your blood that was shed on the cross of Calvary. For your promises in your word, there is life in the blood. Lover of my soul. Thank you, Lord. And even your broken body, Lord I God, will never let you promise us, Lord, that by that broken body we are whole, we are healed, we are healthier, oh God. You said Our youth is renewed like an eagle. now I know. Thank you, Jesus. I love you. Thank you, Lord. I need you. So my world may fall. I'll Tayo never pong lahat ay tumayo. go. Sabay-sabay po tayo na mag-partake ng communion. My Savior, my closest Thank you, Jesus. friend. I will worship you until Thank you, Jesus. 1 Corinthians chapter 11 verses 23 to 25. Ito pang sinasabi po ng salita ng Diyos. But this is what I received from the Lord Jesus Christ Himself. On the night when He was betrayed, He took bread, and when He had given thanks for it, He brake it, and He said, "This is my body which is broken for you. Eat this in remembrance of me." Thank you, God. Thank you, Jesus. We receive it right now by faith. We are whole. We are healed. After the same manner also He took the cup after supper, saying, "This cup is a new covenant between God and His people, an agreement confirmed with my own blood. Do this whenever you drink it to remember me." Thank you, Lord. Let's declare this morning, 1, 2, 3, go. Me and my family, my next generation to generation, are blessed to be a blessing. Everything we lay our hands will prosper and succeed. We are blessed when we come in and blessed when we go out. We have favor everywhere we go, favor from God and favor from men. You are multiplying us from north to south, from east to west. Your blessings will follow us. We love to give. We always have plenty of seed to sow and bread to eat. Our cup runs over. Goodness and mercy follow us all the days of our lives. You will make us abundantly prosperous in every aspect of our lives. You increase us 1,000 times more. We expect wonderful, marvelous, amazing things to happen in our lives. For you take pleasure in doing good things for us. Our crops will be so plentiful that we will still be harvesting grains when it's time to pick grapes, and we will still be picking grapes when it's time to plant grains. We are the head, not the tail, always on top, never at the bottom. We are lenders, never at the borrower's side. From the fullness of His grace, we receive one blessing after another blessing. Curse, Lagpas, blessing, pasok.
Any negative words or curses spoken against us, you will turn it into something good. No weapon formed against us will prosper. What the devil intended for evil, God will turn it for good. You will extend, expand our territories in a countless ways. In Jesus' mighty name. Amen and amen. The grace of our Lord Jesus Christ and the love of God the Father and the fellowship of the Holy Spirit be with us all. The Lord bless you and protect you. The Lord smile upon you and be gracious to you. The Lord show His favor to you and give you His peace. Sumayo po tayo, pinagpala tayo ng Diyos at bigyan tayo ng puso na patuloy na masunurin sa Kanyang mga panawagan sa atin pong mga buhay. Kasama ng ating mga pamilya, nararanasan natin ang pabor ng Diyos araw-araw sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. God bless us all po.